Mga ka-Republic, hawak ngayon ng Barangay Ginebra ang momentum pagkatapos nilang tambakan ang Tok and Tek sa Game 3. May malaking tiyan sa mga mag-aalak na lalo pang lasingin ang tropa ni Chot Reyes ngayong nagising na ang opensa ni Stephen Holt. Ngunit hindi dapat maging kumpiyansa ang mga bataan ni Tim Cone dahil siguradong magliliyab ang hangarin ni Calvin Oftana na bumawi matapos itong iposas ng Ginebra defense sa nakaraang laro. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magbalik tanaw muna tayo sa unang dalawang laro bago sumabog ang opensa ni Stephen Holt. May mga fans mismo ng Ginebra ang nag-alburuto. Nasaan na raw ang bangis ng dating Rookie of the Year? 0 points sa Game 1 at kakarampot na 2 puntos sa Game 2. Kung sa ibang coach, baka pinaupo na si Holt, binawasan ang minuto. Pero iba si Coach Tim Cone, na natiling malaki ang tiwala niya kay Stephen Holt. Patuloy niyang ipinagtatanggol ang halaga nito sa kupunan at sa kanilang kampanya. Ang epekto ni Holt sa depensa, ang paghabol nito sa mga scorers ng TNT at ang pagdadala nito ng bola. Yun daw ang impact nito sa laro. At sa Game 3, biglang ang sumabog ang opensa ng 6'4 Ginebra guard. Pasok agad ang unang tira sa 3, may kaunting alog nga lang sa ring. Okay lang sa TNT, baka tsamba lang. Pangalawang pukol sa 3, walang aling, bottom of the net, ika nga. Ganun uli sa pangatlong pukol ni Holt. Teka lang, iba na ito. Napatawag ng timeout si Chot Reyes. Pero hindi nalamig ang kamay ni Stephen Holt kahit nag-timeout ang TNT. May mga nagko-close out na sa kanya pero pasok pa rin ang dalawang sumunod na tira sa 3-point line. Sinimula ng Ginebra na idikta ang tempo ng laban mula rito. Si Holt din ang madalas na bumabantay kay Calvin Oftana na sa Game 3 ay umiskor lang ng 2 puntos. Ang mga ito ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala ni Tim Cone kay Stephen Holt. May haba at liksi ang dating Rookie of the Year gamit ang kanyang 6'4 frame, kaya nagagawa niyang sabayan ng malalaki ring scorer ng kalaban. Nahirapan si Oftana na makatira sa perimeter dahil laging may nakaharang na mahabang kamay sa kanyang muka. Kaya kung anumang tactical adjustment ang ihahanda ni Chot Reyes para sa Game 4, tiyak isa si Stephen Holt ang nasa kanyang scouting report. Sa Game 3 ay simple lang ang defensive scheme ng TNT. Ibuhos ang depensa kay Justin Brownlee, magkulap sa ilalim at hayaang tumira ang Ginebra locals. Pero pumutok nga si Holt. Kaya hindi na pwedeng i-double si Justin Brownlee. Kailangan bantayan na rin si Holt at iba pang locals. Ang naging problema ng TNT, walang single coverage na makapigil sa Ginebra import. Nagpasabog si JB ng 41 points. Sandaling napigil ng tropa ni Chot Reyes ang scoring ni Arya Barrientos pero naging effective pa rin ito sa pagdidistribute ng bola. Dati ay madalas nating makita isang big man sa ibabaw ng pintura ang naka-angkor sa triangle ni Tim Cone. Pero may pagkakataon sa Game 3, si Arya Barrientos ang naging angkor. Hinihintay na mag-pull up sa kanya ang double team, saka lalarga ang mabilis na ball movement. Sa Game 4, pick your poison ang magiging senaryo para sa TNT. Kung dodoblihin nila si Justin Brownlee, handang magparusa si Holt sa labas. Kung maka-close out sila kay Holt, naroon pa rin at nag-aabang si Scottie Thompson na naka-triple-double sa Game 3. Hindi rin sila pwedeng malingat kay Arya Barrientos na sa kaunting puwang ay handang pumukol ng 3. 4-pointer pa nga sa harap mismo ng higanteng si McCullough. Habang si Tim Cone ay patuloy na ipinagtanggol si Stephen Holt sa malamig nitong opensa sa Game 1 at Game 2, nagkaroon naman ng sagutan si Calvin Oftana at Chot Reyes nang ma-check ng Ginebra defense ang former NCAA MVP from San Beda. Nang tanungin ng media ang TNT coach tungkol sa opensa ng star forward, sarcastic ang naging sagot niya. Ako nga, hinahanap ko rin. Samantala sa mga interview pagkatapos ng laro ay dinownplay ni Oftana ang sagutan nila ng kanyang coach. Normal lang daw iyon lalo na't finals. Dahil sa pressure ng laban, inamin din niya may mali siya. Masama raw talaga ang naging laro niya.
Matatandaan na galing si Calvin Oftana sa 31-point explosion niyang laro sa Game 2. Pero sa Game 3, kakarampot na 2 puntos ang kanyang kontribusyon. Hindi maganda ang tulog, bawi na lang, mahaba pa naman ang laban, sabi niya. Maraming nagsasabing pabor sa talk and text kung hahaba ang laban. Kaya dapat itong tapusin ng maaga ng Hinebra. At dahil sa malaking panalo noong Game 3, hawak nila ang momentum na makuha ang Game 4. Bihirang team ang nakakaahon mula sa 1-3 deficit sa isang final series. Ngunit kilala naman natin ang talk and text. Sila ang defending champion at sabi nga, mapanganib na kalaban ang sugatang kampiyon. Tiyak rin na naghahanda si Chotreyes ng matinding adjustment. Tiyak na magiging mas pisikal ang TNT sa depensa para maitabla ang series. Sa kabilang banday, gutom ang Hinebra. Enero 2023 pa nang huli silang mag-champion, halos 4 na taon na ang kanilang title drought. Ito na ang tamang panahon para pumita sila ng bagong kampyonato. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald. Nandyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Nora Noya. Ayan, na-shoutout na kita. Good morning. At sa iyo rin, shoutout Barako Mananabas. Ay, oo nga. Puron lumpaluhod-luhod pa ay. At sa iyo rin, Jimboy, 2 na lang, atin na ang crown, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Remedios Mansinido, magandang umaga. At sa iyo rin, King Bimbot. Okay, 2 laro na lang, championship, good luck. At sa iyo, Merson Kabadiglag na nariyan sa Oman, nagpapayaman ang kababayan ko. At sa iyo rin, Ruben Dulor mula dyan sa Bawan, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Gigo Bagsik. Yes, sana maging consistent si Holt. At sa iyo rin, Ed TV, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.